supposed to be signing on box D of the disbursement vouchers that have whatever na halaga, anong halaga nito. So, process po yun. So, lahat ng mga release ng opisina, dumadaan doon, dapat na nadadaan sa process na yun. Particular po sa PDAF transactions, by 2007, meron mong na-issue yung Director General ng TRC na sinasabi na particular to PDAF, they can bypass me signing that box. At yung legislative liaison officer na at that time, ang pwedeng pumirma in my behalf. So, Your Honor, what happened is, there were some transactions, a lot of transactions regarding PDAF that did not pass through me anymore. And there were others that were processed in the regular process line. Hindi na ako. Fast forward. So by the time mo naman na ngayon na naging Director General na ako na, fortunately, naging Director General pa tayo ng TRC 2010. Regular ako na magkakaroon ng report para updating kung ano nangyari ang sitwasyon. So nung nireport na ho yan sa akin, isang aspect ng operations namin, kasi special operations yun, hindi ko siya kasama sa regular operations namin. Nung sinabi na ito yung mga nangyari dito, ito yung mga lumabas na photo, etc. At unang tinanong ko, ano yung report na meron tayo on those utilization? Ang unang sagot ko sa akin, hindi kompleto. Sabi ko, let's go back into the COA reports through the years. Tignan natin yung 2000, balikan natin 2007, 8, 9, at i-review. Ano ba yung mga naging findings? Nung tignan mo namin yan, may mga sinasabi doon sa COA na sabi, may mga instances na may mga incomplete documents, may instances na may mga unliquidated, may instances na kailangan i-verify yung management fee na kinokollect, etc. So, ang sinabi ko, let's create a committee, and this committee now will write on all these NGOs and see what is happening. Ano ba nangyari talaga? At update nila yung mga files nila sa atin, i-clarify nila. Dahil ayoko abutan ng pagkakataon na tanungin ako ng mga nakakataas sa akin at wala akong masabi na naging impact ng mga nangyari na yun. And these are not simple funds. Hindi konting pera yung dumaan. So, ang sinabi ko, gawa na ng report yan, tignan at sulatan. Immediately, nung nakita namin doon sa isang COA report na merong may discrepancy, immediately ako pina-blacklist ko na yun. May mga 3 NGO yun at 2 local government unit. Immediate yun. And then, from there, sinulatan na namin yung mga iba. At nung hindi nag-reply yung iba, at hindi nag-comply ho doon sa sulat namin, kaya nung inabutan sila, na-blacklist na namin sila. Your Honor, yes. You're done. Okay. Yung tingin mo, Director Cunanan, bakit ka na-bypass noong 2007? Nung existing mga namumuno dyan sa TRC? One, prerogative po yun ng Director General at that time. Particularly siguro dahil hindi ako kasama dun sa circle niya, no, na nag-ooperate. Plus, I'm concentrated ko kasi ako na, Your Honor, nung pinasok ko kasi sa TRC, naging head ako ng change management team. TLRC pa ho nun, kami ang case 001 sa Government Rationalization Program. From 699 employees, we were able to bring it down to 161 mandated. And at that time, there are only 99 employees available. So, ang focus po ng pagtingin namin is, one is to survive or to close it. To survive is to make sure that yung mga ibang regular operational processes po namin umaandar. Dahil hindi naman ho kami bubuhayin lang ng PDAF. Although nakita namin at that time, with the employees and the employees yung DOS, it somehow saved the day for TRC because we were collecting management fees. At yung pag-collecta na yun, naging source of income na rin for the center. Plus, nakakapagbenta kami ng mga materials namin as part of the utilization. So, na-relegate ako basically on the regular operational processes sa opisina, sa regular monitoring ng mga assets, training. Ano
ba yung trabaho ng TRC bukod sa maging receptacle para sa pagtanggap dun sa PDAF ng mga legislators? Your Honor, ang TRC talaga, ang original mandate niya is talaga TRC talaga yung pangalan niya original niya before EDSA, may 86. TRC when it was created is supposed to be the repository of all applicable technologies for livelihood and developmental application. So, in interpretal development. Ibig sabihin ho nito, nung panahon na kinrate ko ito, ang idea ko kasi talaga nun is, ang sabi ng isang international gathering na nangyari sa Pilipinas, technology is the key to the future. So, kinrate ko ito nung panahon ni Presidente Marcos, nagkaroon ng isang opisina